Maligayang Pasko po, mga insan. Welcome once again dito sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa episode natin ngayon, ang tututukan natin ay medyo naiiba. Kahit sinasabi nila na ang Kapaskuhan ay tungkol sa pagiging masaya. Pero alam nyo ba na ang Kapaskuhan ay season din ng anxiety and sadness. Season din ito ng kalungkutan. So, sa mga nakaka-relate dyan, thumbs up na lang po. Ang Pasko talaga, classically, ay panahon ng saya at excitement. Dahil, di ba, ano ang spirit ng Pasko? Saan nagsimula ang Pasko? Ang Pasko nagsimula sa kapanganakan ni Jesucristo. Sa ating mga Kristiyano, yan ang foremost reason kung bakit nagsiselebrate tayo ng Christmas. Pero, hindi rin natin may iwasan na meron tayong mga kababayan na nakararamdam din ng kalungkutan sa panahon ng Kapaskuhan. Ang objective po ng episode na yon ay hindi mag-spread ng kalungkutan, kundi pag-usapan yung issue ng sadness at ma-explore natin yung ways kung paano tayo makakahanap ng suporta at connection. Bakit mas matindi ang kalungkutan tuwing Christmas season? Unang-una, mataas kasi yung expectation at pressure na maging masaya. 'Di ba? Attend ng Pasko. Tingnan mo. Bahagi ka ng isang organisasyon, empleyado ka. Ang sabi ng company nyo, may Christmas party. At dahil may Christmas party, may potluck. Kung maliit na company, may potluck. Kung medyo malaki siguro, baka sagot na ng company yung pagkain. Pero may regalo, di ba? Mag-exchange gift. Naka-pressure kaya yun. Paano kung wala ka, di ba? Paano kung within the budget ka lang? Tapos mapipilitan ka pang bumili ng pang exchange gift. Pressure yun. Pressure na maging masaya, kumbaga. Pangalawa, hindi natin naiiwasan dahil mga mortal tayo na tao, yung pagkawala ng mahal sa buhay o pagiging malayo sa pamilya. Halimbawa, karamihan sa mga OFWs ngayong Kapaskuhan ay magpapasko sa workplace nila, malayo sa pamilya nila. So, kasi odang masayang mag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas, hindi nila nararamdaman yan dahil malayo sila. Andun sila sabi nga niyan, nakasubsub sa trabaho, di ba? Nasa ibang bansa. O kaya, yung iba naman, recently, nawalan pa lang ng mahal sa buhay. Nagkaroon ng breakup, nagkaroon ng separation, o may nawala, o kaya may namatay na mahal sa buhay. Ang isa pa guys, ngayong panahon, in the age of social media, to be honest with you, ang isa sa nagpapalungkot sa mga tao ay ang social media mismo. Paano nagpapalungkot ang social media? Parang trigger kasi sa atin ang social media na, ang dami niya pinost, ang dami niya narating, andun siya, nagbabakasyon siya. Di ba? Magka-level lang naman kami, magkaklase kami dati, magkatrabaho kami dati, pero ang layo na ng narating niya. O ang pamilya niya napakasaya sa social media, di ba? Hyper reality kasi guys ang pinopromote sa social media. Pag napapicture ka, hindi ka magpapicture ng mga tungkol sa kakapusan ng buhay, di ba? Tungkol sa self-pity. Usually ang pinopost ng mga tao ay tungkol sa magandang pagkain, kahit konti, kahit Jollibee lang yan, di ba? Na nasa, nasa styro. Pipicture nila yan, close up. So, parang ang sarap-sarap talaga kumbaga, nagko-contribute siya sa saya ng Christmas season. So yun, that's the role of social media. Usually, kino-compare natin ang sarili natin sa iba. And hindi may iwasan yun eh. And yun mismo, yung comparison na yun ang isa sa nabibigay sa atin ng kalungkutan. Ang isa pang dahilan is financial constraints at stress. Di ba? Yung iba, nagkaroon nga ng 13th month pay, pambayad lang naman sa utang. May ibang
sa news, may iba na pagka-receive nila ng 13th month pay na nakawan sila. Ang sama nun, di ba? Stress yun, dagdag na yun, nakalungkutan yun. Ano pang mga dahilan? Kawalan ng trabaho, di ba? Matagal ka ng tambay, matagal ka ng unemployed. O kaya grabe ang problema mo sa trabaho. May trabaho ka nga, pero grabe naman ang problema mo. Grabe ang peer pressure, o kaya binubuli ka sa trabaho, o kaya may harassment na involved sa trabaho mo. Yun. Ang isa pa ay mga problema sa relasyon, di ba? So, kung minsan, pag uwi mo ng bahay, andun yung problema. Kung sino pa yung kapamilya natin, siya pa ang nagbibigay ng problema sa atin. Ang iba naman, kada-diagnose lang, o nagkaroon ng, albawan, diagnose na may diabetes, o kaya yung mahal mo sa buhay na diagnose ng cancer, o yung isa sa pamilya mo ay magsisimula na ng dialysis. Di ba, itong mga ganitong mga challenges, so, anong uunahin? Yung panggasto sa hospital, o panghanda sa Pasko, di ba? So lahat ng ito nagbibigay yan sa atin ng stress and anxiety and nalilid yan sa kalungkutan. Ano yung mga senyales ng kalungkutan? Unang-una, may mga tao na nagbabago ang mood at yung ugali nila. So kaya napaka-importante ng mutual respect na tinatawag. Irespeto natin, wag namang dahil nagbago yung ugali ng kaibigan mo o workmate mo ay nagalit ka na rin sa kanya, pikon na pikon ka dahil ang sabi mo ay biglang naging maldita, di ba? So hindi lang natin alam kung ano pinagdadaanan niya. Pangalawa, pag-iwas sa mga social gatherings. So kung may isa tayong kaibigan o kakilala na lahat na lang ng invitation iniwasan, maaaring may pinagdadaanan yan. Kawalan ng gana sa mga dati na kinagigiliwang gawain, di ba? Dati naman, itong kaibigan kong ito, laging call ito pagdating sa mga plano. Bakit ngayon, low-key na siya? Di ba? O kaya mga physical symptoms tulad ng pagbabago sa appetite, pananakit ng ulo, yung mga ganon. Maaaring, mga signal yan na ang isang tao ay hindi masaya. So, paano malabanan ang kalungkutan? So, mag-reach out sa mga mahal natin sa buhay. O kaya humingi ng support, 'di ba? I-verbalize mo na malungkot ka. Huwag yung sinasarili mo. Tumawag, mag-text o makipag-video call sa pamilya at mga kaibigan. At ugaliin din natin na on our end na gustong mag-reach out, ugaliin din nating mangumusta. Kasi yung simpleng pangungumusta mo lang, maaaring lifesaver 'yon, 'di ba? Pangalawa, mag-organize ng mga virtual get-together. Hindi naman nangangahulugan na physical get-together. Pwede kayong mag-organize ng Zoom, di ba? O kung mga content creators kayo, pwede kayong mag-collaborate, di ba? Mag-collab, sabi nga niyan. Mag-collab kayo, mag-online kayong 2 o 3, kung ilan man kayo. And then, magpadala ng mga messages o sulat sa mga taong malalapit sa'yo. Yung ordinary, yung pagbibigay ng Christmas cards, hindi pa naman yun, passé, outdated. So, kasi kung yun lang ang kayang ibigay ng tao, edi yun lang ang pagpapasalamatan natin. Pangalawa, pagsali sa mga worthwhile na activities, halimbawa ang mag-volunteer sa mga charitable events, sumali sa mga community gatherings, o mga online groups, and mag-allocate din ng oras para sa mga hobbies and interests natin. Sa isa sa mga episodes ng videos ko, naikwento ko na kung kailan ako nag-rechannel ng sarili ko, nag-focus sa self-care, saka naging mas masaya ang buhay ko. Dati, dumaan ako, guys, sa deep clinical depression. Hindi ordinary yung klase ng depression lang. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung anong mga pinagdaanan ko, pero more or less alam niyo na kung ano yon. Which leads me to the third one, na yung self-care na tinatawag, pag-aalaga sa sarili. So, mag-exercise tayo, kumain tayo ng mga masustansyang pagkain, o kaya balanced diet, di ba? And magkaroon ng sapat na tulog. Kung lagi kang gising sa gabi, hindi ka makatulog dahil kung ano-anong mga pinag-iisip mo, lalong magkakasakit ka. Challenge yan sa health condition mo. And then,
also, maglaan ng oras para sa relaxation and self-reflection. So, mag-allocate tayo ng time for, ng me time, ika nga, di ba? Andiyan ka lang, nakaupo ka lang, tapos nakatunganga ka lang, wala kang ginagawa, nakatingin ka sa kawalan, sabi nga niyan, di ba? And from time to time, iwasan din natin ang labis na paggamit ng social media. Bahagi nitong vlogmas ko is yung challenge ng digital detox sa Kapaskuhan. Di ba? Kaya ba natin yun? So, iwasan natin ang labis na paggamit ng social media. Kasi kung nakatali ka na wala ka na ibang ginawa kundi mag-open ng social media mo at tingnan yung notifications, sino na kaya ang nag-message, ano na kaya ang message nila, at hindi ka na nawala sa tabi ng charger dahil laging naka-charge ang cellphone mo, magkakasakit ka niyan. Hindi na yan nakakatulong. Para din dun sa mga medyo worst na ang nararamdaman, kailangan nating humingi ng professional help. Wag tayong umiwas na kumonsulta sa mga therapist o kaya sa counselor. Importante 'yon, 'di ba? Kung kailangan mo. Dumating na ako sa point na ganyan. Sabi nga niya, been there, done that. Na dumating sa punto na ako na 'yung naghanap ng counselor kasi kailangan ko na talaga. Tapos maghanap din tayo ng support groups sa Facebook. Alam niyo ba, dami Facebook support groups ng mga like-minded people na ganito rin ang nararamdaman tuwing holiday season. Ayun. So, ilalakip ko rin dito sa video na to ang mga resources at iba pang supports na pwede nating tawagan o i-explore pagdating sa sa issue ng sadness and anxiety during the holiday season. So, bilang pangwakas, isipin lang natin na hindi ka nag-iisa. Di ba? Kung hindi mo makuha yung support sa pamilya mo, may mga friends, may mga coworkers, may mga kakilala. Kahit pa kakilala lang yan. Kung sino pa yung kakilala, siya pa yung very supportive sa'yo. So, you really just need to reach out. Kasi may mga tao talaga na handang makinig at tumulong. Tapos, importante yung pag-alaga natin sa mental health natin. Lalo na tuwing Kapaskuhan at sa panahon ng social media explosion. Diba? So, kung meron po kayong gustong i-share na mga strategies na ginawa nyo, mag-drop naman kayo ng comment sa comment box natin kasi malaking tulong yan sa mga kababayan natin na nakararamdam din ng kalungkutan sa holiday season. Once again, marami pong salamat sa pag-antabay. Kung narating nyo itong stage na to ng episode, thank you so much, and paki-like na lang po at i-share ang video, and mag-subscribe na rin kayo para sa iba pang helpful content dito sa channel nating Buhay Pinoy sa Abroad.